Klaseng mamamatay na mga ngaso. Nagtinginan silang dalawa ni Kim Bong-jae ng tahimik. Naisip ni Kim Bong-jae, paano kaya ang mga mata niya na ganoon? Wala silang laman. Nagsabi si Lefanta Jim, kilal mo ba ako? Nagpatuloy si Kim Bong-jae sa kanyang sarili, walang kahit isang piraso ng emosyon sa mga mata niya, ni wala ni anuman. Sinabi ng Goddess of Protection, nasaktan si Sparkly sa muling pagkikita. Pero, hindi naiintindihan ni Sparkly kung bakit siya pinagtaksila ng dating may-ari nito. Isang galit na Sparkly ang iniisip na ipakita, sa halip na maramdaman ang pagpapahalaga. Nagsabi si Lefanta Jim, kakaibang espada ang hawak mo. Isa ba itong demonic sword? O ego sword? Mas mabuti pang itago mo ang mga kakaibang gamit na meron ka, banyaga. Maraming hyena dito na nagtatarget ng mga baguhang nakarating na sa ika-50 palapag para sa kanilang mga skills at kagamitan. Gulat at nalilito, ipinakita ni Kim Bong-jae ang kanyang espada at nagtanong, "Excuse me, kilala mo ba ang espadang ito?" Sinuri ito ni Lefanta Jim at nagsabi, "Yanen, hindi ko kilala. Mukhang may koneksyon ito sa akin, pero hindi ko maalala. Mas mabuting asahan mong hindi ko na matandaan ang mga lumang kaibigan o mga kaganapan." Nagsabi si Kim Bong-jae, nalilito, "Sorry." Nagsabi si Lefanta Jim, "Ako ay may amnesia. Hindi ko na matandaan ang mga bagay na nangyari higit sa 1 linggo ang nakaraan. Delikado para sa atin na magpatuloy na mag-usap dito. Sumunod ka sa akin. Alam ko ang isang lugar kung saan tayo makakapag-chat ng ligtas." Habang sila ay naglalakad palayo, narinig ang mga tinig mula sa malayo. Isang lalaki ang nagsabi, "Tingnan, siya ang Constellation Killer." Isa pa ang bumulong, "Anong gagawin niya ngayon?" Isang butiki ang humis, "Mabuti ba ang mga gagamba ng Mage Tower ngayon?" Bumulong ang kanyang kaibigan, "Yade, mas mabuti pang huwag makialam sa taong iyon." Maraming system notifications ang lumitaw. Naisip ni Kim Bong-jae, constellations. Hindi ko pa naramdaman ang presensya ng ganitong karaming constellations ng sabay-sabay. Nagsabi si Lefanta Jim, nakakainis. Talikod na kayong lahat. Kung may constellation na magpapatuloy na makialam sa akin, hahanapin ko at papatayin ang kanilang mga apostol. Tumingin siya kay Kim Bong-jae at nagsabi, "Sa tingin ko, may ilan sa kanila na interesado sa iyo. Sabihin mo nga, banyaga, mayroon ka bang ginawang mali sa mga constellation?" Nagsabi si Kim Bong-jae, "Pumatay ako ng isang apostol ng The Warhorse of the Eternal Plains." Kumuha si Lefanta Jim ng isang notebook at nagsabi, "Apostol ni Maho." Naisip ni Kim Bong-jae, isang notebook. Inusisa ni Lefanta Jim ang mga tala niya at nagsabi, "Hindi masama. Ang mga apostol ni Maho ay lahat may pambihirang talento. Mayroon din silang medyo magulong pagpapala. Hindi ito madaling tapusin. Paano mo ito nagawa?" Nagsabi si Kim Bong-jae, "May isang bagay akong kailangang sabihin sa iyo tungkol doon." Nagsabi si Lefanta Jim, "Pwede pang maghintay iyon. Nandito na tayo." Tinanong ni Kim Bong-jae, "Ito ba ang ligtas na lugar na sinabi mo?" Nagsabi si Lefanta Jim, "Dito, walang pader na maglilimita sa ating pananaw." Umupo siya at nagpatuloy, "Magkakaroon tayo ng pagkakataong umatras kahit kami ay ambusado sa kahit anong oras. Walang panganib na magagapi ng kalaban ang buong gusali para makulong tayo. Gayunpaman, madali kaming mababanggan ng mga sniper. May-ari, gaya ng..." Ibinaba ng kalbong may-ari ang inumin sa mesa at nagsabi, "Hey, alam mo ba na naging open-air bar lang kami dito dahil ikaw ang nagpasabog ng gusali?" Sumagot si Lefanta Jim, "Pasensya na. Hindi ko na matandaan." Bumulong ang kalbong lalaki kay Kim Bong-jae, "Bata, hindi ko alam kung anong negosyo meron ka sa kanya, pero malaman mo na may higit sa 600 tao sa paligid na gustong patayin siya. Ipinapayo ko na huwag mo na siyang pakialaman pa, maliban kung gusto mong magtapos ng maaga." Sumabat si Lefanta Jim, "Isa lang iyan sa 1,127. Pero 3 lang sa kanila ang tunay na banta sa akin. Isa sa 3 iyon ay nawawala na ng 154 na taon. Ibig sabihin, mas ligtas para sa banyaga na makialam sa akin kaysa iwasan ako." Bumulong ang kalbong may-ari habang naglalakad palayo, baliw na pusa. Tumingin si Lefanta Jim kay Kim Bong-jae at nagsabi, "Kaya, ano ang nais mong pag-usapan ko sa iyo?" Mahigpit na hawak ni Kim Bong-jae ang kanyang baso ng tubig at nagsabi, "Medyo nagulat ako na ikaw ay may amnesia, ngunit nais ko sanang itanong kung alam mo ang tungkol sa Jim Empire na itinatag mo noon. Halos bumagsak ang bansang iyon dahil sa iyo.
Nang isil mo ang Goddess of Protection, binigyan nito ng pagkakataon ang Demon King of Autumn Rain na maging mas malakas. Sa mga bakanting lugar kung saan mo pinatay ang mga constellations, tanging pagkatalo na lang ang natira. Sa isang mundong tinatawag na Chronicles of the Heavenly Demon, ang buong lugar ay naging isang desyertong wala ng buhay dahil sa sumpa na iniwan ng patay na constellation. Isa pang mundo, Somiwin Academy Story, ay sinalakay ng ibang mga constellation pagkatapos mamatay ang dating isa. At sinabi ni Lefanta Aijim at sila Viel Evancia, sa mundong iyon ang aking asawa naging constellation siya dahil sa fragment ng Holy Sword of Protection na kanyang minana. Tumango si Lefanta Aijim at nagsabi, naintindihan ko. Salamat sa pagsabi sa maaari kong tiyakin na totoo ang sinabi mo dahil na-cross-verify ko ito sa nilalaman ng aking journal. Tinanong ni Kim Bong-jae na nalilito ang iyong journal. Ipinakita ni Lefanta Aijim ang isang notebook at nagsabi, dito ko itinatago ang lahat ng aking mga alaala. Maaaring mukhang isang ordinaryong notebook ito, ngunit ito ay isang banal na relic ng isang constellation na tinatawag na Great Puppy. Mayroon itong walang katapusang mga pahina at kahit isang search feature. Isinusulat ko ang lahat ng aking ginagawa dito araw-araw. Dahil dito, hindi ko nawalan ng sarili ko kahit na ako'y may amnesia. Tinutok ni Kim Bong-jae ang tingin habang nagpatuloy si Lefanta Aijim. Tulad ng sinabi mo, dati nga akong nagtatag ng isang bansa na tinatawag na Aijim Empire. Sa imperyong iyon, nisil ko ang constellation na Goddess of Protection na kasama ko sa buong buhay. Ang mundong binanggit mo na tinatawag na Chronicles of the Heavenly Demon ay tumutugma sa deskripsyon ng mundong isinulat ko sa pahina 236. Diyan ko pinatay ang Yellow Dragon of the Great Lake. Ang Somiwin Academy Story naman ay tumutugma sa entry na isinulat ko sa pahina 3215. Sinabi mo ba na ang fragment ng Goddess of Protection, ang prayer sword, ay ipinasa bilang pamana sa pamilya? Bumulong si Kim Bong-jae sa kanyang sarili. Nagsabi si Lefanta Aijim, kaya pala. May panahon na nakipagtulog ako sa isang babae sa mundong iyon. Naniniwala ako na sila Viel Evancia na binanggit mo ay isang malalayong inapo ng babae na iyon at ako. Maaaring may mga kasanayan ka na katulad ng historian o trauma peeping pero hindi mo magagamit ang mga ito sa akin dahil wala akong nakaraan sa aking isipan. Bukod dito, walang posibilidad na nakuha mo ang relic na ito upang basahin ito dahil ito ay nakasulat sa isang code na tanging ako lang ang sa kabuuan, Banyaga, tinatanggap ko na ang mga sinabi mo hanggang ngayon ay totoo. Naisip ni Kim Bong-jae, pumunta ako dito upang ipabayad sa iyo ang mga kasalanan mo sa nakaraan. Nagsabi si Lefanta Aijim, kaya, anong gantimpala ang nais mo mula sa akin? Nagulat si Kim Bong-jae at nagtanong, anong gantimpala? Nagsabi si Lefanta Aijim, gantimpala para sa pagpapakita ng mga pagkakamali ko. Pinilit ni Kim Bong-jae, at alam mo ba kung ano ang mga pagkakamali mong iyon? Sumagot si Lefanta Aijim, naman. Dalawa ang mga pagkakamali ko. Una, hindi ko isinasaalang-alang ang posibilidad na may papalit na bagong constellation kapag namatay ang isa. Pangalawa, pinababa ko ang halaga ng katotohanan na ang isang patay na constellation ay makakapagsumpa sa isang mundo. Yun lang. Pinipit ni Kim Bong-jae ang kanyang baso ng tubig sa galit. Nagsabi si Lefanta Aijim, sinadya kong mangyari na ang ibang mga constellation ay sumalakay sa isang mundo kung saan may namatay na. Iyon ay nangangahulugang kailangan kong patayin ang mga sumalakay na iyon na makakatulong lang sa akin upang mabawasan ang kanilang bilang. Isinulat niya sa kanyang journal at nagpatuloy, kaya ang mga iyon lang ang mga pagkakamali ko. Naisulat ko na lahat. Hindi na mauulit ang mga ganitong pagkakamali. Nais kong gantimpalaan ka bilang isang pasasalamat sa payo na ibinigay mo sa akin. Payong? Pasasalamat? Tumataas ang boses ni Kim Bong-jae. Ang mga inosenteng tao na naninirahan sa Jianghu ay namatay. Naging Jiangxis sila. Napatingin ang Goddess of Protection nang magpatuloy si Kim Bong-jae. May isang matandang lalaki na namatay mag-isa sa isang barko sa dagat dahil ayaw niyang maging pabigat sa iba sa kanyang kamatayan. May isang bata na tumulong sa iba pang mga bata upang mabuhay. Lahat sila ay nakaranas ng isang napakasakit na kamatayan. Hayaan mo akong tanungin ka ng isang bagay, Constellation Killer, ano ang tingin mo tungkol doon? Tumungo si Lefanta Aijim na may seryosong mukha at nagsabi, tulad ng sinabi ko,
tiyak na pagkakamali ko na hindi ko isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa isang constellation. Ngunit, ang mga pagkakamali ay nangyayari. Maaari ko lamang gantimpalaan ka sa pagsabi sa akin ng pagkakamali ko. Ngumisi si Kim Bong-jae sa galit, halos hindi mapigilan ang kanyang frustration. Nagsabi si Kim Bong-jae, kaya kung sabihin ko na ang gantimpala na nais ko ay para mamatay ka sa aking mga kamay. Sumagot si Lefanta Jim, iyon ay isang gantimpala na hindi ko maibibigay sa iyo. Mayroon akong tungkulin na alisin ang lahat ng constellations. Kailangan kong magpatuloy sa pagtatrabaho hanggang matupad ko ang papel na yon. Bumawi si Kim Bong-jae, grabe ka naman. Bakit nga ba ito naging tungkulin mo sa una? Nagsabi si Lefanta Jim, hindi ko kayang sagutin yon. Pinilit ni Kim Bong-jae, inisip ko na sasabihin mo yon. Bakit? Dahil akala mo hindi ko maintindihan ang dahilan sa likod ng iyong marangal na tungkulin. Nagsabi si Lefanta Jim, hindi ko rin kayang sagutin. Nagsabi si Kim Bong-jae, kung ganon, maaari mo bang sagutin ito? Kung kailangan mong alisin ang lahat ng constellations, bakit mo ginagamit ang isang holy relic ng constellation? Hindi ba't parang hindi ito makatarungan, hindi ba? Nagsabi si Lefanta Jim, kaya kong sagutin ang tanong na yon. Balak kong sirain ito pagkatapos kong alisin ang lahat ng constellations. Sumagot si Kim Bong-jae, paano naman ang katotohanan na may papalit na isa upang kunin ang lugar ng patay na constellation? Nagsabi si Lefanta Jim, may naiisip ako tungkol doon, ngunit hindi ko sasabihin sa iyo. Mahabang mahaba na ang pag-uusap na ito. Hindi ako maaaring mamatay tulad ng sinabi ko na. Hindi ko pa natutupad ang aking tungkulin. Ibinalik ni Kim Bong-jae ang kanyang dagger sa pouch at kinuha ang panyo na ibinigay sa kanya ng Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia. Nagpatuloy si Lefanta Jim, kaya sabihin mo sa akin ang isa pang gantimpala na nai. Inamoy ni Kim Bong-jae ang panyo at nagsabi, Phew. CJ. Kung ganon, pakiusap, gumawa ka ng pabor. Tinanong ni Lefanta Jim, ano yon? Nagsabi si Kim Bong-jae, protektahan mo ako, kahit anong mangyari, basta't ako ay nasa ika-50 palapag. Hindi ko hinihingi na panatilihin mo lang akong buhay, protektahan mo ako mula sa mga pinsala, pisikal man o mental. Siyempre, hindi mo pwedeng gamitin ang paraan ng pagpapaalis sa akin sa ika-50 palapag. Sinabi ni Lefanta Jim, gusto mo bang maging bodyguard ko? Sumagot si Kim Bong-jae, parang ganun na nga. Sinabi ni Lefanta Jim, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Ayon sa ating pag-uusap hanggang ngayon, pinahahalagahan mo ang katarungan. Hindi lang iyon, mayroon ka ring karunungan at kakayahang pandigma. Ang mungkahi na ibinigay mo kanina ay hindi tumutugma sa iyong personalidad. Umisi si Kim Bong-jae at nagsabi, aha. Ibig sabihin ba nito ay hindi mo kayang gawin ito? Nagpatuloy siya, hindi ka mamamatay. Hindi mo isusuko ang iyong tungkol. Ngayon, hindi mo na ako kayang protektahan habang ako'y nasa ika-50 palapag. Kahanga-hanga. Ano nga ba ang kaya mong gawin bilang gantimpala para sa akin? Sinabi ni Lefanta Jim, iniisip ko lang ang posibilidad ng isang patibong sa iyong mungkahi. Sumagot si Kim Bong-jae, paano kung may patibong? Mukhang kumpiyansa ka sa iyong mga kakayahan. Sigurado akong makakalabas ka kahit may patibong. Tinitigan ni Lefanta Jim si Kim Bong-jae ng sandali at pagkatapos ay nagsabi, sige. Isusulat ko ang iyong mungkahi sa pahina 1. Iyon ang magdidikta ng aking mga gagawin. Iniisip ni Kim Bong-jae, nahulog siya sa patibong. Nagsabi siya kay Sword Emperor, Sword Emperor. Sumagot si Sword Emperor, ha? Tinanong ni Kim Bong-jae, sinabi mong winasak mo ang isa sa mga Mage Tower 150 taon na ang nakalipas, tama ba? Pinahid ni Sword Emperor ang kanyang baba at nagsabi. Isa yon sa top 6 na Tinanong ni Kim Bong-jae, ano ang sinabi mo habang winawasak mo yon? Naalala mo pa? Ngumiti si Sword Emperor. Oh, syempre. Habang binabalikan ang mga alaala, sinabi niya, noong panahong iyon, sumigaw ako, hoy, mga tanga. Kailangan niyong i-refresh ang hangin sa loob ng gusali paminsan-minsan. Hindi maganda ang manatili sa loob araw-araw, buong araw. Mabait ako. Magbibigay ako ng libreng remodeling service ngayon. Sa kasalukuyan, nagdagdag si Sword Emperor, bakit? Anong balak mong gawin? Manahimik si Kim Bong-jae, nakatingin sa malayo. Pinindot siya ni Sword Emperor, hoy. Zombie. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang tumingin doon.
Malalaman nila kung titignan mo pa ng higit sa 23 segundo. Hindi mo sila matatalo sa antas mo ngayon. O ano? Balak mo bang patayin ang Constellation Killer? Kahit sila, hindi nila atakihin siya. Ha? Hoy, Kim Zombie! Lumiko ka na! Biglang narinig ang isang boses, Microphone test. Sino ka dyan? Tinitignan kami. Mukhang noob ka. Mabait ako ngayon dahil ito ang unang beses mo. Kung gusto mong mabuhay ng payapa dito, lumiko ka na. Malamang mamatay ka kung hindi. Umisi si Kim Bong-jae at sumigaw, "Hoy, mga tanga." Sumagot ang boses, "Ha? Hindi mo ba pinahahalagahan ang buhay mo?" "Ano ba?" Pinutol siya ni Kim Bong-jae, "Kailangan niyong i-refresh ang hangin sa loob ng gusali paminsan-minsan. Hindi maganda ang manatili sa loob araw-araw, buong araw." "Mabait ako. Magbibigay ako ng libreng remodeling service ngayon." "Haha." Sumigaw si Sword Emperor, "Naubos na ba ang iyong katinuan?" Habang nagsasalita siya, maraming mata ang tumingin patungo sa kanila at isang babae ang sumigaw, "Sword Emperor. Bumalik ka. Alam kong babalik ka balang araw." Kahit na sinasabi ng lahat na patay ka na, hindi ko ito pinaniwalaan. Poses ka ba ng ibang tao? Na-reincarnate ka ba? Hindi mahalaga. Patayin ka namin. Tahimik na tumayo si Kim Bong-jae na may ngiti at tumingin kay Lefanta Aijim. "Nagbigay ka ng pangako, tama? Protektahan mo." Sinabi ni Lefanta Aijim, "Naintindihan ko. Naunawaan ko ang lohika ng iyong mga aksyon. Dinala mo ang mga panlabas na puwersa matapos mong mapagtanto na hindi ka magiging sapat upang talunin ako. Akala ko hindi magiging posible para sa isang baguhan na kakarating lang sa ika-50 palapag na makapagtipon ng suporta, ngunit nagkamali ako. Kailangan kong isaalang-alang ang posibilidad na ito sa susunod na makatagpo ako ng isang baguhan." Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang sumigaw, "Shit! Tumakbo! I-transmit!" Isang-isa pang sumigaw, "Nag-inom ba ng droga ang lahat ng mga gagamba?" Idinagdag ng kalbong may-ari, "Hoy, Constellation Killer! Ipinapasok ko na naman ang remodeling fees sa iyong tab, kaya huwag mong kalimutan. Isulat mo! At bayaran mo na rin ang mga scroll." Sumagot si Lefanta Aijim ng kalmado, "Naiintindihan. Isinulat ko na. Ayon sa pangako, gagawin ko ang aking makakaya upang protektahan ang bayan." Isinara niya ang kanyang notebook at nagdagdag, "Naka-optimize ang paningin at pandinig." Lumingon si Kim Bong-jae upang makita ang isang napakalaking bola ng apoy sa kalangitan. Sinabi ni Lefanta Aijim, "Bilang kapalit, itatapon ko ang 1 oras ng aking mga alaala." Lumapit siya, hinawakan si Kim Bong-jae at hinila siya palayo. Iniisip ni Kim Bong-jae, parang mabagal lang tayong naglalakad. Sumigaw ang Lady Mage sa inis, "Ikaw, sadistikong constellation. Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka. Ang kasama mo ay isang taong kailangan namin maghiganti. Kung hindi mo gusto maging kalaban namin, umalis ka na." Sinabi ni Lefanta Aijim, "Hinihiling kong maresolba natin ito sa pamamagitan ng pag-uusap." Sumagot ang Lady Mage, "Pag-uusap, tangina. Lumayas ka na, baliw ka." Sumagot si Lefanta Aijim, "Kailangan kong protektahan ang banyagang ito, anuman ang mangyari." Kasama na rito ang kanyang pisikal at mental na kalusugan. Walang negosasyon tungkol dito. Habang sinusuri ang kanyang journal, nagpatuloy siya, "Ayon sa mga tala, ang Mage Tower ay isang napaka-makasariling organisasyon. Maaaring ma-persuade sila kung gagamitin ko iyon. Isa akong tao na makakapagbigay ng malubhang pinsala sa inyong panig. Makipag-ayos ka sa akin." Lumingon ang Lady Mage sa kanyang kasama. "May makakapagsabi ba kung gaano karaming memorya ang mayroon siya ngayon?" Sumagot ang isang boses mula sa kanilang grupo, Monitoring Teams Hong Boseok, nag-uulat. "Ang Constellation Killer ay may 7 araw na halaga ng mga alaala." Nagmura ang Lady Mage. "1 linggo lang. Walang pakialam. Patayin silang dalawa. Mula ngayon, nagde-declare ng gyera ang Mage Tower. Lahat ng 5 daliri, huntin ang Constellation Killer at ang Sword Emperor." Sinabi ni Lefanta Aijim, "Wala nang bisa ang negosasyon, kung ganoon. Search, Mage Tower. Sub-search, labanan. Detalyadong paghahanap, paano sirain." Sinuri niya ang kanyang journal, tinali ang kanyang mahabang pilak na buhok, at inihayag, "Papasok ako sa labanan." Inutusan ang Lady Mage, "Mga leader, palibutan sila.
Mga awit, umawit mula sa likod. Isang batang mage ang nagsaludo, "Ma'am." Napansin ni Sword Emperor, hindi ko na nakita yon ng matagal. Iyon ang pagkanta na kamukha ng mga bituin. Tinanong ni Kim Bong-jae, pagkanta na kamukha ng mga bituin. Ipinaliwanag ni Sword Emperor, tingnan mo kung paano may 5 mga tower. May isa pang konstelasyon na nakatago sa ilalim ng bawat tower, sila ay parang nakakulong. Ginagamit ng Mage Tower ang kanilang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng isang awit. May lumabas na notification mula sa sistema, warning. Ikaw ay itinalaga bilang target ng atake. Warning. Ang lakas ng iyong aura ay nabawasan ng kalahati. Warning. Ang lakas ng iyong mga magic spell ay nabawasan ng kalahati. Warning. Ang lakas ng iyong psychological defense ay nabawasan ng kalahati. Warning. Ang mga parusa ng lahat ng uri ay nadoble. Bumulong si Sword Emperor, tulad ng nakikita mo, malakas ang epekto nito. Tinatawag itong spiderweb. Kaya tinatawag silang mga gagamba. Tahimik na sinabi ni Lefanta Ajim, Ultimate Attack, Reinforce. Bilang kapalit, itatapon ko ang aking mga alaala kung paano maganda ang mga takip silim. Sumigaw ang mga mage, recover. Magpahinga. Lumikas. May lumabas na notification mula sa sistema, ang mga epekto ng parusa ay naalis na. Sinabi ni Lefanta Ajim, Ultimate Attack, Reinforce. Bilang kapalit, itatapon ko ang aking mga alaala ng tunog ng ulan. Sumigaw ang mga mage sa sakit, cough. Ang Lady Mage ay umungol, nasira ang thumb ring. Nasira ang pointer finger circle. Mahirap panatilihin ang posisyon. Yung baliw na iyon. Psychopath. Constellation Sadist. Nag-report ang kanyang kasamahan, Ma'am. Hindi natin kayang lumaban sa Constellation Killer kung mayroon siyang 1 linggong halaga ng mga alaala. Sumigaw ang Lady Mage, tumahimik ka at umatake. Sumugod. Ultimate Attack, Reinforce. Habang maraming spells ang tumama patungo kay Lefanta Ajim, tumayo siya ng matatag, ang kanyang pilak na buhok ay kumikislap sa magulong liwanag. Sa isang mabilis na galaw, agad na pinatay ni Lefanta Ajim ang lahat ng mga mage. Isang mage ang nag-report ng pabigla, nasira ang middle finger ring. Nasira ang ring finger ring. Nasira ang pinky finger ring. Ganap na na-nullify ang spell, Ma'am. Tahimik na sinabi ni Lefanta Ajim, itatapon ko ang aking mga alaala ng inumin na nilasahan ko kanina. Isang mage ang sumigaw, tinututok niya ang lahat ng mahihinang bahagi ng mga singsing. Sino ang traidor na nagbenta ng ating mga lihim? Dagdag ni Lefanta Ajim, itatapon ko ang aking mga alaala ng kalye na nilakaran ko kahapon. Itatapon ko ang aking mga alaala kung paano ito naramdaman. Napansin ni Sword Emperor, paano ba? Iba siya lumaban kaysa sayo, hindi ba? Ang mga teknik na ginagamit niya ay isang uri ng demonyong sining. Ang demonic heaven divine art na ginagamit mo ay nakadepende sa alaala, mga alaala ng gutom, pagkakahiwalay. Kabaligtaran naman ang Constellation Killer, na itinatapon ang mga alaala sa halip. Magmasid ka ng mabuti. Balang araw, kailangan mong lumaban gaya niya. Bumulong si Lefanta Ajim, itatapon ko ang aking mga alaala ng mga lakad sa ilalim ng mainit na langit. Nagpatuloy si Sword Emperor, ang Constellation Killer ay mayroong, sa pinakamarami, 1 linggong halaga ng mga alaala, o kung minsan 1 araw lang. Hindi siya nagpapahintulot na magtaglay ng sobra dahil, kapag nakapagtago siya ng 1 linggong alaala, magsisimula siyang manghunting ng konstelasyon. Sa esensya, kailangan lang niya ng 1 linggo ng mga alaala upang patumbahin ang isang konstelasyon. Memory loss disorder. Hindi naman. Siya ay nagsasakripisyo ng kanyang mga alaala upang tuparin ang kanyang tungkulin. Sumingit ang Goddess of Protection, Sparkly ay hindi kayang panoorin ang dating may-ari nito habang lumalaban. Sparkly ay nagbabalik tanaw. Hindi siya lumalaban ng ganito. Sparkly ay hindi maintindihan kung kailan at bakit siya nagsimulang lumaban ng ganito. Isang batang mage ang nag-stammer, Ma'am, sinabi ko na sayo. Wala tayong laban sa Constellation Killer kung mayroon siyang 1 linggong halaga ng mga alaala. Kung magsasayang tayo ng mana ngayon, malaki ang mawawala sa atin. Nag-report ang monitoring team na napapansin ng mga konstelasyon na may mali. Baka sumugod sila habang tayo ay mahina. Hinawakan ng Lady Mage ang kanyang magic hat ng mas mahigpit sa inis. Arf! Inilagay niya ang galit na tingin kay Sword Emperor.
Sword Emperor. Sword Emperor. Sword Emperor. Tumawa si Sword Emperor. Grabe, sikat pa rin ako kahit napatay na ako, ha? Kita mo, zombie. Kaya't ang pagiging sobrang sikat ay isang problema. Suminghaw ang Lady Mage, kaya pala, nagbuo ka ng alyansa sa Constellation Killer. Maghintay ka lang, huntingin ka namin, kahit anong mangyari. Tapos na ang laban na ito, pero sa susunod di. Papatayin ka namin. Lumingon si Lefanta Eye Jim kay Kim Gong-jae. Tinupad ko ang pangako ko sa iyo, banyaga. Ngunit batay sa aking mga obserbasyon, nahulog ako sa iyong patibong. Baka napanalunan ko ang laban, ngunit isang araw na lang ang natitira sa aking mga alaala ngayon. Ang pagpapahina sa akin ay sigurado kong iyong layunin. Nagbabala si Sword Emperor, huwag mong pansinin. Isa lang siyang nagpapalipas ng oras. Sumagot si Lefanta Eye Jim, tama ka. Nais kong patayin ka. Ngunit hindi kita kayang atakihin, ayon sa pangako. Napakadelikado ng sitwasyon natin. Kung ikaw nga ang Sword Emperor o ang kahalili niya, gaya ng sinabi ng Mage Tower Master, lalo na ngayon, ang sitwasyong ito ay delikado. Sumulong si Kim Gong-jae. Ang pangalan ko ay Death Sovereign. Ako ang kahalili ng demonic cult at miyembro ng angkan ng Evansha. Tinanong ni Lefanta Eye Jim, ano ang demonic cult? Sumagot si Kim Gong-jae, isang espada na tumutugon sa lahat ng sigaw. Ano ang kahalili? Isang espada na unang ginagamit. Ano ang Death Sovereign? Ang pangalan ng taong papatay sa iyo. Bumaling si Lefanta Eye Jim at medyo initilt ang kanyang ulo. Death Sovereign, naaalala mo pa ba ang mga araw na ikaw ay gutom? Nakasulat ito sa aking diary, ngunit wala akong alaala ng naramdaman kong gutom. Tumindi ang tingin ni Kim Gong-jae. Iyan ang magiging sanhi ng iyong pagbagsak. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.